Nasa 8 ang naiulat na nasawi dahil sa pananalasa ng bagyong si Christine sa bansa. Iniulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Kabilang sa mga nasawi ay isa sa Caraga Region, 2 sa Northern Mindanao, isa sa Davao Region at 2 naman sa Sorsogon Region. Kinumpirma pa ng NDRRMC ang napaulat na merong 3 katao ang sugatan at 4 na iba pa ang nawawala. Sa Sorsogon, 2 bata ang nalunod sa Cabaca, North Cotabato. Mahigit 500,000 katao naman ang apektado ng bagyo sa bansa. Kung si Vice President Sara Duterte ang masusunod, dapat walang online games sa bansa. Dapat ang mga sugal ay para lang sa mga matured, professionals at may sapat na kita upang magpalipas oras. Pero mga bata na madaling nakapagsugal gamit ang online portal gayong wala naman silang trabaho, ay delikado. Dapat regulated gambling tulad ng live sabong, casino at pasugalang walang direct at easy access sa mga kabataan. Ang sugal ay isa sa mga pinagkukukunan ng buwis ng pamahalaan. Nagpanukala naman si Senator Robin Padilla na alisin ang criminal liability exemption ng mga batang may edad 10 hanggang 17 taong gulang na nakagawa ng mga heinous crimes. Ayon kay Padilla, dapat mabago ang batas na nagsasabing walang criminal liability ang isang batang nagkakaedad ng 17 taong gulang pababa dahil sila din ang alam ang tama at mali. Kaugnay nito, imposibleng hindi nila alam na mali ang pumatay ng tao kahit murang edad pa, sabi pa ni Padilla. Mahirap niyang ipaliwanag kung paano magkaroon ng killer instinct ang bata gamit ang baril o patalim kung ang pagbabatayan ay hindi pa nila kayang magdesisyon kung ano ang tama at kung ano ang mali. Only in the Philippines, 3 tapon ang lumipas o bilang pagtutuwid, 3 taon ang lumipas bago natanggap ng isang pamilya sa Kidapawan City ang balikbayan box na padala ng kaanak mula Kuwait. Sinabi ito ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Anya, bago lang natanggap ng pamilya ni Alma Rios ng Kidapawan ang kanilang hinihintay na balikbayan box mula pa noong 2022. Ayon sa Bureau of Customs, nagkaroon ng miscommunication sa pagitan ng freight forwarders abroad at ang kanilang counterpart courier dito sa bansa. Dumating na sa Amerika si Pangulong Marcos kaninang madaling araw o 2 araw bago ang nakatakda niyang pakikipagkita kay US President Donald Trump. Prioridad ni Marcos sa pagdalaw na ito na maibaba ang taripang ipapataw ng US sa mga produktong gawa sa bansa. Hindi sinabi sa report kung pag-uusapan ang tungkol sa pagkamatay ni Paulo Tantoco na namatay sa Amerika dahil sa cocaine overdose habang kasama naman sa party ni First Lady Liza Marcos.